Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal, at pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan, upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari at nagmamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat, at sa Kanya nasalaysay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang magiging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang Kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy dumulog upang handog. Sa Panginooy dumulog upang handog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoon ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginooy dumulog upang handog. Ang Panginoon ay ating Diyos. Ito'y dapat malaman. Tayo ay Kanya, Kanyang lahat.
tayong lahat na nilalang. Lahat tayo ay bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Sa Pangino'y dumulog upang papuri handog. Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso ay nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya ay pasalamatan. Sa Pangino'y dumulog upang papuri handog. Mabuti ang Panginoon. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya ay Diyos na mabuti at laging tapat kailanman. Sa Pangino'y dumulog upang papuri handog. Sa Pangino'y dumulog upang papuri handog. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga iskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuhin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanila ang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang magkakagustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya, masarap ang inimbak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Pong Jesus Nazaren.
Maligayang pagdating po sa ating pong banal na misa ngayong unang Biyernes ng buwan ng September. Berna. Okay? Pero nawa po habang naririnig natin sa kalendaryo Amber, habang papalapit din tayo sa mga mahalagang araw sa buhay natin bilang Kristiyano at bilang deboto, maganda muli na sana ngayon pa lang, sinusuri na natin muli, nagkakaroon dapat ng self-evaluation na tinatawag, kung tayo ba sa ating pagdidibosyon, tayo ba ay talagang nagkakaroon ng pagbabago. Sabihin nyo nga po, pagbabago. Siyempre, yung pagbabago na hindi pagbabago na tinatawag ng mundo ng pagbabago, kundi yung pagbabago na laging panawagan ng poong Jesus Nazareno. Kaya tayo lahat naririto ay dahil upang baguhin ng poong Jesus Nazareno. Marami po dito, yan sa mga katabi ninyo, marami po yung kwento na sila po ay binago ng poong Jesus Nazareno. Binago na, no? Sige nga, yung mga binago na ng poong Nazareno, pumalakpak nga po. Okay. Malinaw naman din sa atin, walang imposible sa poong Jesus Nazareno. Kahit gaano pa kasama ang isang tao, kayang-kayang baguhin ng poong Jesus Nazareno. Minsan nga lang, natatagalan, no? Parang sa pagtingin natin, parang ang tagal naman magbago ng isang tao. Pero para sa Diyos, wala ito sa tagal. Kasi nga, napakatyaga ng poong Jesus Nazareno na maghintay para tayo lubusang magbago. Sa pagbabago, may proseso tayong pinagdaraanan. No? Mahirap magbago. No? Kasi nagkakaroon ng yung hirap nanggagaling doon sa nag-i-struggle. Di ba, no? Sabihin nyo nga, struggle. No. Nag-i-struggle kasi yung luma na pamumuhay at yung bagong buhay kay Kristo, hindi kasi yan magkatugma. So, nag-aaway, nagtatalo. Kaya tayo nahihirapan. Kasi, iiwanan ko ba yung dati kong nakasanayan na para tanggapin yung buhay na inaalok at sinasabi ni Kristo? Yon. Kaya tayo nahihirapan. Hindi pwedeng pagsamahin. Kasi, sabi nga sa talinghaga na ibinigay ni Kristo, masisira o kaya hindi bumabagay. Hindi babagay yung bago sa luma. Hindi babagay, aangkop yung luma sa bago. Naintindihan ba? Parang sabi nga, kini-question yung mga alagad, bakit hindi nag-aayuno? Bakit tayo mag-aayuno? Kasama pa nila si Kristo. Ang pag-aayuno ay isang uri ng pamumuhay ng pagsasakripisyo, paglalaan ng sakripisyo. Pero sabi nga, sabi ni Kristo, hindi pa panahon Ngayon, kasama pa nila, dapat masaya. Dapat magsaya tayo. Kasi yun talaga ang buhay ng isang deboto, masaya. Sa kabila ng mga paghihirap, masaya. Itong mga alagad na ito, na kini-question ng mga eskriba at pariseyo, sa buong buhay nila, puro paghihirap. Kasi nga, pabigat yung batas na ibinigay sa kanila ng mga pariseyo at mga eskriba. Pabigat yung mga ipinapatupad sa kanila na malayo sa utos ng Diyos. Kaya sabi ni Kristo, pinagtatanggol niya, hindi pa. Sayang yung panahon. Kasama nila ako, tapos malulungkot sila. Sayang yung panahon. Magsasaya muna. Pero sabi ko nga po, magandang masuri na natin, kamusta ba tayo bilang mga deboto? Nahihirapan ba tayo? At sa anong aspeto tayo nahihirapan?
Hoy. Kasi hindi pwede, no? Yung luma, tanggap yan ng Diyos. At hindi tinitingnan ng Diyos yung mga lumang pamumuhay natin. Kasi para sa Kanya, kapag tinanggap mo ang buhay na inaalok niya, yun na yun. Pero hindi pwedeng pagsabayin. Kasi hindi nga, parang magre-repel, di ba, yung sa magnet. Hindi magdidikit, hindi magtutugma. Masasaktan ka lalo. Kasi kung titingnan natin, halimbawa, sabi natin, tinanggap na natin ang poong Jesus Nazareno sa buhay ko. Siya na, dahil sa Kanya. Pero bakit pag Friday lang? Di ba? Pagkatapos ng Biyernes, balik ka na naman sa kulasisi. Di ba? Pagkatapos ng Biyernes, balik ka na naman sa kinakasama mo. Pagtapos ng Biyernes, balik ka na naman sa pag-inom. Minsan nga hindi pa tapos ang Biyernes, nagiinuman na, di ba? Dati ka nang manginginom. Tinanggap ka naman ni Kristo. Mahirap. At tayo talaga mahihirapan. Kasi pag sinabi, bagong buhay, ito na yung bagong buhay. Tatanggapin mo ba? Bagong buhay ka na eh. Malay. Tumatanda na tayo lahat eh. Yun, andun pa rin tayo sa luma, di ba? Yung mga pamumuhay natin, ganun pa rin. Nandun pa rin tayo sa kahalayan, sa kamunduhan. Di pa rin natin mapigilan mangupit, magnakaw, manira, manchismis. Pero pag Biyernes, tinayin yung katabi ninyo, ang bait, di ba? Ang babait niya, tinayin yung mga mukha. Ang babait, no? Tapos paglabas, ayun, away-away na naman tayo. Kahit sa mga organization, away-away tayo. Wala na naman tayo pansinan. Pero pag nasa loob, ayan. So may dalawang pamumuhay tayong isinasagawa. Sabi natin, Viva Poong Nazareno! Di ba? Ano yung sagot? Pag binibigay niya yung pagbabasbas, lahat tataas ang kamay. Pero mura pa rin ng mura. Sabi niyo nga sa katabi ninyo, huwag ka nang magmura. Tamo, hindi kaya. Kasi nakasanayan na nga eh. Di ba? Minsan, ang hirap baguhin ng nakasanayan natin. Hindi lahat ng nakasanayan mo, tama. Kaya nga, dumarating lagi si Kristo. No, laging pumupunta ang Poong Nazareno para ituwid, para itama yung mga akala nating tama pero mali. Ay, ito yung panawagan sa atin. Sabi ko nga po, no, lahat naman tayo nahihirapan tungo sa paglisan doon sa lumang pamumuhay at patungo doon sa pagbabagong buhay na hinihingi sa atin ng Diyos. Mahirap yon para sa atin. Pero para sa Poong Nazareno, sa tulong ng Poong Nazareno, walang imposible. Kayang-kaya niya nga yung gawin. Bukas na bukas, tapos na eh. Bukas na bukas, bago na eh. Kayang-kaya niyang gawin yan. Pero, matyaga siya eh. Inuunti-unti niya tayo. Kasi mahihirapan tayo. Alam naman niya, nahihirapan tayo. Pero gusto niya, sa ating paghihirap din, sasamahan niya tayo. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, sasamahan ka ng Nazareno. Maliban na lang kung ayaw mong pasama sa Nazareno. Diba? Kasi pwedeng, gustong-gusto ng Nazarenong samahan ka.
Makilakbay siya sa iyong pagbabago. Gustong-gusto niya yan. Kaya lang tayo, minsan, ayaw natin kasama ang Nazareno. Kasi gusto natin sa paraan na alam natin. Kaya lang, kung i-insist natin yung pamamaraan natin, mas lalong magiging komplikado. Pero kung susubukan natin, tanggapin ang pamamaraan na pagbabagong ibinibigay ng Nazareno, sa tingin ko, at sa karanasan ng karamihan din, magiging mas maayos ang buhay natin. Amen? Minamahal ko mga kapatid, idalangin natin na tayo mga alagad ay makapamuhay ayon sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga bagong kasal ay matutong makibagay sa isa't isa at sa kanilang mga bagong kasambahay, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga baguhan sa simbahan ay isa-puso ang pagsisimba, pangungumpisal, pagtanggap ng komunyon at pag-aayuno, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga ibig maging mabuting Katoliko ay tumulad sa mga tunay at banal na Katoliko, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang mga bagong silang ay alagaan ng buong pag-ibig para lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin ng lahat ng mga nanonood sa Facebook Live, at sa lahat ng panalangin na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang alak at tinapay na handog ng pag-ibig sa gisag naming bayan mo. Ang handog na ito ay babaguhin mo, magiging katawan at dugo mo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan, at dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mo kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng kami matubos, kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni Ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ang Ama namin.
ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigyan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nila mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.